Naman po sa HIV, makakausap po natin si Ginoong Rogisel Monton. Siya po ang Program Manager ng Tropical Disease Foundation Incorporated. Good morning po sa inyo, Sir Rogisel. Si Zander po ito at si Angel. Morning po. Ay, magandang umaga po, Sander and Angel, at sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood po sa teleradyo. Opo, we hope na tama po yung aming pronounce ng inyong pangalan, sir. Tama naman Opo, po. tama naman po. Ano ho ba ang ginagawa po ng Tropical Disease Foundation? We know it's an NGO. Si Tropical Disease Foundation po is a 40-year-old non-government organization. We are a research institution that specializes on mostly TB, tuberculosis treatment. But ang TB kasi is somehow related. It's Associated. Common among people living with HIV ang co-infection ng tuberculosis. Just so si Tropical Disease Foundation ay nag-expand ng kanyang services to human immunodeficiency virus, from where we are a newly certified by the Department of Health as a primary HIV care facility. So nakikita kami ng treatment services, including prevention services to those people living with HIV and sa mga key population na gusto mag-access ng mga HIV testing related services. Libre po? Libre, sir? Well, yes, for the Tropical Disease Foundation, we are currently a subsidized institution, So yung mga HIV testing services and treatment services ay libre po dito sa Tropical Disease Foundation. Para naman po sa mga confirmed people or person living with HIV, at kapag sila po ay nag-enroll ng treatment dito sa amin, ang mga services po ay naku-cover po ng PhilHealth, PhilHealth din. Yes. Sir Rogisel, ano po yung pinakahuling datos po na minomonitor ng TDF patungkol po sa HIV cases sa Pilipinas? Meron po ba kayong particular trend na nakikitang dapat pong ikabahala? Sa pinaka-latest na datos po ng Epidemiology Bureau, so we are at 61 cases per day, on average, correct me if I'm wrong, but as far as I know, it's around 61 cases per day. Now, I think ang kailangan natin ikabahala is actually the rising cases of HIV cases among the young key population, yung 15 years old to 24 years old. So sa pinaka-latest na datos ng Epidemiology Bureau, yung quarter 3 ng taong ito, from July to September, ang pinakabata po that engages in transactional sex po, yung sex work po natin, is at around 17 years old. So ito po ay particularly sa mga tao na nag-engage in transactional sex that accepts payments in exchange for sex, as young as 17 years old. So hindi din po natin may kakailan. Recently may lumabas po na news in social media na ang pinakabata daw na may kaso ng HIV ay at 8 years old, and hindi din natin may kakaila na nangyayari ang HIV infection that involves in different, that people are being exposed to it because of different risky behaviors. So I think ito yung mga dapat nating pagtuunan ng pansin pagdating sa programa, tulad ng maagang pag-i-educate sa ating mga kabataan patungkol sa kondisyon na ito. Hindi lamang ito, sapagkat hindi lang din naman HIV ang nakukuha sa pakikipagtalik o sa behavior na gano'n, including other sexually transmitted infections. Opo. Kung gayon po, ano ho ang dapat gawin ng pamahalaan? Nakita po ninyo sa inyong mga datos at sa inyong research na dumarami po yung transactional sex, yun pong casual sex through social media, etc. Sa palagay niyo po, paano po ito masusolusyonan, sir? When it comes to what the government should do, may ginagawa naman pong programa ang ating pamahalaan, Kung bibisitahin po natin ang AMTP7 or yung AIDS Medium Term Plan po ng ating government, meron po itong ginagawang mga hakbang upang
ma-halt or makontrol po yung epidemic ng HIV sa Pilipinas. I think ang kailangan lang po natin ay kailangan po nating i-improve kung paano po yung approach, kung paano po natin hinaharap or sinasagot yung epidemya ng HIV sa Philippines. Siguro mas kailangan po nating paigtingin ang awareness and education campaign. Siguraduhin po sana ng ating pamahalaan na ito po ay makarating sa bawat isla po ng ating bansa. Sana po i-prioritize din po yung pag-regionalize po ng mga lengguwahe, no? Sapagkat ang Pilipinas po ay consist ng maraming dialekto, napakaraming language, Sana po i-prioritize po yun upang lubos na maunawaan po yung mensahe po ng ating programa. Also, we should also campaign for a strong behavior change communication, no? Kasi ang ating pong cases ngayon ay dahil po sa iba't ibang klaseng behaviors po ng tao na dapat po ay naiintindihan po natin. Hindi lamang po ito simpleng pakikipagtalik lamang po, no? Ang behavior change po ay proseso. Sana magkaroon po ng mas komprehensibong approach kung paano po natin i-communicate ang behavior change sa ating mga sa bawat Pilipino po. Sir, ano po yung recent capacity ng Tropical Disease Foundation pagdating po sa ating HIV testing, especially po ngayon na may pagtaas po ng kaso base sa datos ng DOH sa 5,000 mahigit po ang mga bagong kaso po ng HIV? Currently po, ang Tropical Disease Foundation ay very much eligible to deliver both prevention and treatment services. So, si Tropical Disease Foundation po ay isa ding confirmatory laboratory from where we do confirm HIV infection, At on the same day, we can confirm HIV infection, So kami po ay bumababa sa mga community. We are also open to facilitate awareness and education campaigns in the community, even in the corporate industries, May mga partners kami from the BPO industries na tinatap kami, and every time that they wanted to do HIV awareness, education, HIV testing on site. So we do that. So also for those people who are HIV positive, kung nahihirapan kayo mag-access ng treatment kung saan man kayo, malapit kayo sa Makati, we are just located right across Makati Medical Center, So we are in the center of the business district, pretty much accessible. We do offer libreng treatment, of course, as subsidized by the Philippine Government, Department of Health, and as well as wala pong out-of-pocket dito sa Tropical Disease Foundation. So, for as long as meron po tayong PhilHealth, tayo po ay miyembro ng PhilHealth, minamaximize po natin ang inyong insurance claims para po matulungan po kayo na hindi po maging mabigat yung journey po ng treatment, Opo. Sir, sa inyo pong foundation, pinopromote niyo po yung pre-exposure prophylaxis o yung PrEP? Yes, actually. Since we started noong 2023, we have already enrolled around 800 people in pre-exposure prophylaxis, from where we help them maintain their HIV negative status. It has been proven by clinical trials that PrEP can actually, or pre-exposure prophylaxis can actually help you protect yourself from HIV infection up to 99.98%. So, paano po yun iniinom, sir? Parang daily siya or merong parang schedule before and after? At libre po ba ito? Well, at the moment, subsidized ito by the Philippine government as far as I know. The Global Fund is also co-procuring PrEP to help the Philippines sustain its prevention campaign, Hindi po siya sa PhilHealth, sir. Hindi po PhilHealth ang sumasagot sa ngayon. No. Currently, ang PhilHealth or the insurance only covers those people who are confirmed positive. Okay.
So ngayon, yung PrEP natin ay libre po nating ipinamimigay yan, no? So among those who are accessing PrEP, meron lamang pong mga minimal na kailangan bayaran like mga routine laboratories that is very essential for monitoring how the meds is affecting their body, such yung sa creatinine po ng mga pasyente binabayaran at a very affordable rate lang naman din po. Okay, Sir Rogicel, ano po yung ginagawa ng TDF para mabawasan kasi dito sa atin may diskriminasyon, may stigma, may takot yung ating mga kababayan, mga pasyente, especially sa mga workplace po at sa mga komunidad? What we always do is that when we deliver our services is, of course, we wanted to make sure that we wanted to make sure that it is stigma-free by means of delivering the service, treating it like a normal health condition, no? Like para na lamang kino-consider namin ito na para na lamang itong hypertension, para na lamang itong diabetes, na kailangan routinely i-check ang inyong blood sugar level bago kayo kumain at pagkatapos niyo kumain. Ganun lang din po sa HIV, no? We always treat it as a normal health condition, no? And also, isa sa pagpapaiting ng stigma reduction campaign na ginagawa namin ay yung pag-normalize ng mga people living with HIV, no? Also campaigning for U equals U o yung undetectable equals untransmissible. So, ina-advocate natin siya na kung ang isang tao na umiinom ng antiretroviral therapy adherently ay hindi na maaaring makapag-transmit ng HIV, no, sa kahit sino mang sexual partner niya, provided na siya ay religiously umiinom ng antiretroviral drugs. So parang kumbaga po sa point of view po ninyong mga eksperto, para na lang rin itong high blood, ganon, diabetes na hindi po kailangang pandirihan o discriminate. Well, as it should. Nararapat lamang na hindi layuan yung mga taong may HIV or pandirihan, no, dahil ang HIV naman ay hindi naman nakakahawa in casual handshake or even sharing of utensils, no, because HIV is bloodborne, so hindi ito nakakahawa sa mga ganong pamamaraan. You can even hug people living with HIV, even having sex with people living with HIV, for as long as you protect yourself by using condoms, hindi po kayo mahahawaan ng HIV. Okay, with that, sir, siguro pang huling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Napapanahon po ang interview ito. Maraming salamat po for the opportunity, dahil ipinagdiriwang po natin or ginugunita po natin ang World AIDS Day. It is very timely. Ang message ko lamang po sa mga ating nakikinig, mga nanonood, ay napaka-importante po na malaman po ng bawat tao ang kanilang HIV status kahit isang beses lamang po sa kanilang buhay. Ang HIV po ay hindi na life sentence or death sentence ngayon, no? Sapagkat meron na po tayong working treatment na tinatawag that can help people living with HIV continue living and live a normal life, no? Naniniwala po kami sa Tropical Disease Foundation ang access, no, ang pag-access po sa HIV testing services, HIV treatment services at iba pang mga serbisyo at programa pangkalusugan ay karapatan ng bawat Pilipino. Yun lamang po. Maraming salamat po. Opo, baka meron pong mga nakikinig at nanonood ngayon na gusto pong makipag-ugnayan sa inyo dahil ayaw po nilang, alam niyo po yun, ma-expose kung halimbawa po sa public hospital, etc. Paano po kayo makokontak po? Madali lamang po, hanapin nyo lamang po ang aming Facebook page, no? I think yun po yung pinakamadaling way. Opo, correct. In touch with us. Tropical Disease Foundation Incorporated or yung pong The Primary Clinic by TDF. Yan po ang pangalan ng aming HIV clinic. Ayun. Maraming salamat po, Sir Rogicel Monton, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Salamat po. Maraming salamat po. Nakausap po natin